Kasi you have written us a letter, no? At sa sulat mo, addressed to the Quad Committee, wini-withdraw mo yung iyong signing of waiver. Why? Hindi ko pa po totally wini-withdraw. Okay. Nung time na nangako po ako or nagsabi ako ng yes sa inyo is yung time na wala pa po akong kaso. As of now, I have 87 cases po. Oh, yeah. So, And- sige, go ahead. Okay lang po. Yeah. And gugustuhin ko po sana na malaman muna ng lawyer ko or mapag-aralan po nila yung possible na ano. Hindi ko po kino-close yung door for that. Again, pinirmahan ko po siya nung time na binigay po ni Comsec on the spot. Hindi po ako nagdalawang isip for that po. And as a matter of fact, ay nung pinirma mo siya, during the time na nagkaroon tayo ng hearing, 2 days after, pinail ng NBI, ng PAOK, saka ng AMLAC yung case, no? Pero Yes po. that case was, pupunta muna yan sa preliminary investigation para makita nila kung meron siyang probable cause. And I have seen yung dokumento, isang makapal siyang documents. And out of the 35 na mga kinasuhan doon, pang 34 ka. Alam mo ba yan? Hindi pa po namin nakikita Yung totality. Opo, hindi pa po na-receive ng lawyer ko yung mga kasong sinampa po sa akin. Yes. And I would like you to understand that ang nag-file is AMLAC, NBI, sa PAOK. So kung AMLAC yon, once na nakarating yon doon sa korte, so nandun na yung mga ebidensya na makikita at they can file a supplemental doon sa mga waiver na hinihingi namin sa iyo regarding doon sa mga bank transactions that you issued, no? And basically what we wanted sana, kasi I hope that you will understand the work of Congress. Ang trabaho ng Congress iba doon sa trabaho ng korte. Yung korte, it's a long process. At itong dito sa amin sa Kongreso is an investigation in aid of legislation. So what we wanted to find out in this committee ay yung mga pangyayari na makakatulong para baguhin namin ang mga existing na batas para mapatibay natin yung mga pagsawata sa mga kriminalidad na nangyayari sa ating bayan. Especially doon sa Pogo, including yung mga crime elements of human trafficking, sex crimes, kidnapping, torture, murders, and a lot of things. So we hope that you understand that. And trying to what do you call that? Isang tabi mo muna yung waiver will derail the purpose of this investigation. Do you know that? Na medyo, siyempre, kung hindi ka mag-waiver, so eventually, hindi namin makikita yung mga bank transaction mo na maaaring doon namin makita yung mga sinasabi naming malalaking tao na involved sa operation ng Pogo. Kasi doon kami nagkakaroon ng standoff eh. Once na, like for example, kay Ronaldin Baterna, pinaprocess na namin yung waiver na in-issue niya. Samantalang yun sa iyo, hindi namin ma-process because you have issued a temporary withholding the notarization of your signed waiver. So, baka kasi maano ka ng mga event na once na ang AMLAC nagpadala na dito ng tinatawag natin mga bank transaction mo because they have already elevated that to the court, magiging useless na rin yung waiver na ibibigay mo sa amin. Alam mo ba yan? So, you need to discuss that with your lawyer, Cassandra. Pag-aaralan po ng ano, hindi ko naman po again kino-close yung door for that waiver, but gusto ko po sana na mapag-aralan po muna ng aking mga abogado yung kasong sinampa po sa akin ng government agency po. Doon sa
46 buildings that naandun sa Porac. Kasi sabi mo kanina, 40 plus, di ba? 46 yung buildings doon eh. At doon sa 46 buildings na yon, kasama doon yung mansion? Hindi po. Hindi kasama yung mansion. Okay. So, kanina may binanggit si Mr. Representative Johnny Pimentel that the assessment of that property already recent from before na hundreds of millions. But according sa assessment, it recent to 2.5 billion. Tingin mo, umaabot na ng 2.5 billion yung property, including the lots, the buildings, the structures, the golf courses. Merong golf courses yun, di ba? Walang golf course. Wala po. Mga bilas lang. Mga bilas. Bahay lang po. Mga bahay saka mga buildings. Buildings, iilan lang po siya. So do you think aabot siya sa 2.5 billion? Ipa-double check ko po dun sa accountant po. And if you have a 58% stake do sa Whirlwind Corporation, which owns the real estate property, kung titingnan natin 58%, so kung for example, gawin na lang natin 2 billion yon, so meron ka ng more than 1 billion. Tama ba yan? Kasi 58% ka eh. If ganun po yung compute, tama po. Pero hindi ko po sinasabi na 2 billion. i-double check ko po. Sige. Okay. Anyway, doon po sa Porac, have you encountered a personality in the name of Rose Nonolin? Pwede pong pakiulit. Rose Nonolin. Hindi ko po sigurado, pero hindi familiar yung name sa akin. Familiar. Hindi familiar. Hindi siya familiar. Rose Nonolin. Maybe sa face po, Okay. possible. Nung June 4, yung Lucky South 2024 was raided by government operatives. Do you remember the time na na-raid to ng DILG? Yung mansion po ba yun? Lucky South 99, located in Porac, Pampanga, was raided in June 4, 2024. Na-raid siya. Are you familiar with this raid? Opo. Okay. And after that, nagpatuloy pa rin ang operation. Even nagkaroon na ng Wala na pong operational dahil ni-raid na po nila, pero wala po silang nakita kahit isang tao sa loob po ng compound. So in other words, nung ma-raid siya nung June 4, ay nagpatuloy pa rin kayo ng operasyon. Again, wala na pong operation by that time. At nung ni-raid po yun, wala na pong operational dahil po nag-email po ang PAGCOR sa amin na hindi na po nila i-renew yung tawag dito, yung lisensya po namin. So hindi na siya nag-operate after June 4? Yes po. And pwede niyo po akong bigyan ng chance mag-explain regarding dun po sa pinakita niyo last time sa akin na torture. Yes, sige, go ahead. Yung mga torture video na yon, pwede niyo po puntahan ang Porac, Pampanga. Wala po kayong makikitang any background na ganun yung room ng torture. Kahit ikutin niyo po ang buong Porac, Pampanga na meron po doon sa sinasabing illegal Pogo raid na ni-raid ng PAOK po. Ang ibig mo sabihin, yung 46 buildings na yon, walang nagmamatch doon sa pinakita nating mga torture. Yes po. How can you be sure of it? Again, hindi po ako sigurado. Were you able- Pero po, Yes. Hindi ka dun sigurado? Ha? Hindi ka sigurado? Hindi, kasi Hindi ka yung... sigurado na doon naganap yung mga torture na sinasabi ko Kasi kung during the last makikita time. nyo po yung video Yung background. Opo, yung background ng video, wala po kaming ganun na background. Sa lahat ng 46 buildings? Yes po. And in every building, how many rooms do you have sa bawat building? Hindi ko po sigurado. Pero, kasi wala kong... Hindi ko pinapakialaman yung operational You nila. know, kasi galing kami doon eh. We have Opo. seen the place eh. Yeah. And at the same time, ang lawak ng lugar. Opo. And trying to tell us na yung pinakita namin dito, walang mga background doon sa actual location where it happened.
it's beyond my comprehension. Kasi sa 46 buildings na yon, it's really hard to go around. Hindi mo kayang talagang puntahan ng lahat. And at the same time, kaya mong baguhin right away yung mga background na sinasabi mo. So don't tell us that the videos, the tortures that was raided by PAOK TF, and they were able to confiscate thousands of cell phones at nakuha mismo doon sa area where it was raided, doon nakuha yung mga video ng tortures. And I think it's quite offending on the part of the PAOK TF to tell this story na walang mga background na gano'n. Kung hindi mo siya mako-confirm that you were able to visit all the 46 buildings in that Pogo Hub. Mr. Cassie, if you were able to see all of the rooms of the 46 buildings, then I will believe you. Mr. Chair, kami Yes. po nagpatayo doon. At nung ni-raid po yun, hindi na po kami nakapasok. Even Wordwin, hindi na po makapasok. Noong, Ni-raid po yun. Nung na-raid, nung sinasabi nung June 4, hindi ko Yes. maalala yung exact date ng raid nila. Nung na-raid nung June 4, hindi na po kami nakapasok. Any staff from Wordwin, Mapal, Wordwin, Lucky South, hindi na po sila nakapasok. so in other words, So, imposible. Cassie, you're telling us because you are trying to tell me that you know the different backgrounds o yung mga pasad ng different rooms and buildings for that matter, yung 46. So, meaning kung alam mo lahat yung mga pasad at yung mga background ng mga different rooms, you are directly involved in the operation of Pogo. Again, Mr. Chair, correct ko lang po ha. Kami po nagpatayo, kaya alam ko po Exactly. yung background. Pero hindi po at never po ako nangailam sa operational ng any Pogo po. Meron po ba ditong present na makakapagturo kung ako po ang kung nakisali po ako sa operational ng Pogo po? And that's why I was a bit shocked when you are trying to tell us that it's a different background ng mga torture victims that I have shown in the last hearing. Because parang ang feeling ko, alam na alam mo lahat ng bawat rooms ng bawat building doon sa Porac. And that's the reason why nagkaroon ako ng konting doubts sa sinasabi mo that you are not an operator of the Lucky South 99. And for that matter, Cassie, ikaw ang authorized representative ng Lucky South, correct? Yes po. From to ensure- 2019 up to present. From 2019, meron naging ilan years na hindi po ako naging authorized po. Yeah. Yes po. Nung huli lang po. So, bali, And Mr. 2019 Chair- up to present, ikaw yung consultant. Nakalagay dito sa PDS mo that was submitted sa PAGCOR. 2019 to present, Lucky South 99 Outsourcing Incorporated, consultant ka. Correct? 2019 po, and meron po sa pagitan ng 2019 hanggang present, wala po ako. So, you lied. Nung You lied present, you lied on your PDS. Kasi sinasabi No. mo dito, 2019 to present, Lucky South 99 Outsourcing, consultant ka. And, yes, iba yung consultant po sa... yes. And 2023 up to present, Lucky South 99 Outsourcing Incorporated, authorized representative ka. Opo. Yun. So, meaning, hindi ka nawala sa Lucky South 99. I mean, nung panahon na yon, yes, consultant pa po ako, pero madalang na lang ako naging consultant. Pero nito eh. you are a part of the Lucky South 99 from the inception up to 2024. Is that correct? Yes. Okay. So, in other words, even you are a authorized representative from 2023 to present sa Lucky South 99, naging
incorporator ka naman ng Whirlwind Corporation from 2022 to present. Hindi ko po sigurado yung year. It's in the PDS. Yeah, hindi ko po sigurado yung Yes, year. you submitted this sa PAGCOR. Kaya I'm just basing this on the documents that I have right now. At lumalabas dito na 2022 to present, ikaw ang executive assistant ng Whirlwind Corporation. 2023 to present, ikaw naman ay authorized representative ng Lucky South 99. And noong March 26, 2024, you have the 58% of ownership of the Whirlwind Corporation. Is this correct? Yes po. Okay. And as a matter of fact, Cassie, yun na nga, katulad na nabanggit natin noong nakaraang hearing, you were with Attorney Harry Roque and Altenco when you paid yung kakulangan ng Lucky South 99 doon sa opisina ni Altenco. Tama? Opo, nagpasama lang po ako noong time na yun. So being the authorized representative, ikaw naghawak ng pera para ibayad sa PAGCOR. And it reaches like $500,000 yung mga binayad mo sa PAGCOR. Am I correct? Hindi ko po sigurado dun sa amount. Pero yes. Yeah. Kasi nasa ano naman nasa PAGCOR documents. So I want you to go back doon sa isang document sa Radyo Pilipinas anchored by Michael Rogas and Lawrence Tanhoco noong June 14, 2024, aired at news item that Parmalee Queen Roslyn intends to retrieve some items from the Porac Pogo. The news cited an unnamed source from PNP Region 3 who they tried to bribe allegedly through a certain Alvin Constantino. So, andun daw si Roslyn, yung mga gamit niya sa Pogo, sa Porac. And that's the reason why a while ago I asked you about si Roslyn. So, hindi mo siya kilala talaga. Hindi ko po sigurado kung kakilala ko siya. Maybe sa face, but not sa name. The reason po. why I ask you about this Nono Lin, kasi siya yung asawa ni Wen Xiong Lin, who is involved with the drug trade starting nung year 2003. At kung nandun si Rose Nono Lin, according sa Radio Pilipinas, anchored by Michael Rogas and Lawrence Tanhoco, then worried kami na ang pogo mo ay merong mga involvement of drugs. Hindi ako nagsabi nito, ha? Yes Ang nagsabi nito yung Radyo Pilipinas. Opo. Hindi ko po alam yan. And possible hindi ko po talaga siya kilala. Again, hindi ko po yung Pogo. Iba po yung Pogo sa Yes, I'm sorry state po. for that. And hindi So, po ako naging operational ng Pogo. Yes. Okay. Kasi, are you aware of Section 4 of Republic Act 6981? Yung Witness Protection Program? Pwede kong tanungin yung lawyer ko for that. Hindi ko po alam eh. Ang Witness Protection Program ay dito under sa Section 4, may kapangyarihan ang committee ito na irekomenda sa ating speaker na ikaw ay mag-under sa Witness Protection Program. Ang Witness Protection Program ay kung makikita ng committee ito na magsasabi ka ng totoo, lalo't higit doon sa mga involved doon sa mga transaction para malesen o mitigate yung crime that will be filed against you. Pwede kong konsultahin yung abogado ko for that. Nandiyan ba yung lawyer para mo? lang... Wala ba si Attorney Topacio? Attorney Joey po. Hindi ba pwede si Attorney Topacio ang sumagot? Yes. Can you please enter your appearance, your name, and what law firm do you work for? Yeah. Good afternoon, Your Honor.
I am Joselito Lumangaya. I am the law partner of Attorney Ferdy Topacio. Unfortunately, Attorney Topacio is... You are limited to just give her a legal advice, okay? yes, Your Honor. So try to talk to her for 30 seconds and explain the WPP. Okay, sige, Cassie, are you aware of the WPP? Na-explain na po ng Sige, lawyer ko po. ano sabi? Ah, Na-explain na sa'yo. Yes po, in-explain so ano niya po masasabi mo sa WPP that under Republic Act 6981? So, kasi yung waiver na binigay mo sa amin, tapos withhold mo, so, kung hindi mo na siya itutuloy, at hindi na natin malalaman yung mga sinasabi namin about doon sa mga bank transactions that you have issued, then basically mapupunta na talaga sa korte lahat yon. So you will not have any opportunity anymore to enter into our WPP with regards to Section 4. With regards to Section 4, doon naman sa DOJ, they have also the process of entering the WPP. Pero we are giving you the opportunity, the fastest way, no? Here. Kasi in aid of legislation kami. But of course, certain lawyers, no? Law firm, siyempre gusto nila mahabang proseso sa korte. Di ba? You know that. Because, may bayad ng lawyers eh. Di ba? Dito, mabilis yung proseso namin. And once you enter the WPP, no, if we see that your revelation entails that amount of being under the program, then mamimitigate yung mga kaso that will be again, Mr. Chair. filed against you. Sige, go ahead. Hindi ko po sinasarado yung pag-waive ko po. Again, sinign ko po siya that night nung binigay po ni Comsec po sa akin. Okay. Hindi po ako nagdalawang isip. Pero dahil nga po finalan nila ako ng kaso, I just want to, para maging protected din sa sarili ko. But you have to remember, yung filing ng kaso sa iyo, it's a for preliminary investigation. So ngayon, ang tanong ko sa iyo, Cassie, kasi sa dami-dami naman na pumasok na pera doon sa Whirlwind, saka sa Lucky South. So, sino mga nare-remember mo that you issued check na mga kilalang personalidad? Wala po. Wala kang na-issuehan? Sa pagkakaalala. Wala po. Sa pagkakaalala mo. So, may nakakalimutan ka pa? Hindi po. I mean, sa pagkakaalala ko po, wala po. You're under oath. Yes po. Kaya nga po, sa pagkakaalala ko po, Sa wala po. pagkakaalala mo. Opo. Alam mo, magandang sagot yan eh. Kasi kapag na-corner ka naman, sasabihin mo, ay, naku, nakalimutan ko kasi yun. Di ba? Hindi po. Di ba? Ang alam ko po, wala po. Wala kang naaalala na politiko, senador, gobernador, mayor, congressman? Wala po. Wala po. Wala. Wala po. Okay, cash. Yung binigay mong cash. Saan po?
Sa mga tao sa likod ng Pogo. Connected sa Pogo po. Oo, yes. Again, Mr. Chair, Wala din. hindi po ako Ang nagbibigay. operational ng Pogo. Okay, so we're trying to make it sure, no? Kasi, ha? Ayan, sabi ni Chairman Ako, talaga. Alam mo kasi kasi, Kindly wrap up. we wanted to help you, no? Kasi 58% yung ownership mo ng Willwind. And when you issued a transmission of money to PAGCOR amounting to more than $500,000, including the $50,000 cash, no? Medyo questionable na sa amin yun eh. Kasi siyempre, for a young businesswoman as you are, no? Parang yung paghahawak mo ng ganung malaking pera, medyo mag-iisip kami kung talagang galing sa'yo. Or, I mean, sino nagbigay sa'yo ng ganung kalaking pera? Regarding naman sa PAGCOR payments po, hindi po siya galing sa amin at hindi po siya galing sa Wordwin. Galing po siya sa Lucky South. Correct. Lucky South. Sa renter, yeah. Yes, Lucky South 99, di Yes, ba? galing sa mga So- okay lang po.